Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Matapos ang ilang linggong nagpalipat-lipat ng bansa, naibalik na po sa Pilipinas si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasunod ng kanyang pagkakaaresto sa Tangerang, Indonesia. Sa pagsundo sa kanya ng mga taga-gobyerno, humingi siya ng tulong dahil may natatanggap daw siyang death threats. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. 1:10 a.m. kaninang madaling araw nang lumapag sa isang pribadong hangar sa General Aviation Area ng NAIA sa Pasay ang eroplanong sinakyan ni dating Mayor Alice Guo. Tumagal ng halos 4.5 oras ang biyahe nila mula sa Jakarta, Indonesia. Pagbaba ng eroplano, sumailalim si Guo sa proper documentation at booking procedure, pati medical at physical examination. Inihain din sa kanya ang arrest warrant ng korte sa Tarlac. Matapos niyan ay nagkaroon ng press conference na pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. at PNP Chief Police General Romel Marbil. Dito na iniharap sa media si dating Banban Mayor Alice Guo. Maikli na ang buhok, naka-face mask at nakasuot ng orange na t-shirt na may sulat na CIDG detainee. Pasulyap-sulyap lang siyang nakukuna ng kamera dahil nagkatalikod siya sa halos buong presscon. Ayon kay Abalos, binigyan ng Indonesian authorities ang Pilipinas hanggang 1:00 lang ng madaling araw para masundo si Alice Guo. At kung hindi, ay pakakawalan siya. Dahil sa panahon na yun, agad tayo naganap ng eroplano. No? Kundi hindi tayo aabot sa mga flight. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Inuulit ko, noong nising ko, wala akong ginastos ang pamahalaan dito. Paliwanag ni Abalos, nagtungo sila sa Indonesia na walang kasiguraduhang may uuwi nila si Alice Guo. Kung umuwi kami ngayon na hindi namin siya kasama, malamang pinagtatawanan na kami ngayon. And yet we took the risk. Nagpunta kami roon at ginawa namin ang dapat namin gawin. Ito na po ang nangyari. No? Naiuwi namin si Alice Guo sa Pilipinas. Pero bago pa man lumapag pabalik ng Pilipinas, naghayag daw ng sumbong si Alice Guo sa PNP at DILG ukol sa natatanggap nitong death threats. Inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin. Importante lang, ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. At andito ang pulis para proteksyonan siya, ang kanyang buhay. Sabi ni Guo sa maikli niyang pahayag, Nag-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa airport, dinala si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame sa Quezon City. Halos 60 pulis ang sumunod sa convoy ni Guo papuntang Camp Crame. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, maraming pulis dahil sinabi ni Guo na may mga nagbabanta sa kanyang buhay. Gate ni Fajardo, walang special treatment para sa dating alkalde. Sa loob ng PNP Custodial Center, muli siyang kinuhanan ng mugshots at fingerprints. Pina-medical check-up din daw si Guo. Una lang sinabi ni PNP Chief Romel Marbil na sa kustodiya nila nananatili si Guo dahil sa hinaharap na graft case sa Capas, Tarlac. Kapag nagpiyasa, tsaka siya ililipat sa detention facility ng Senado na nagpa-aresto rin sa kanya dahil sa hindi pagdalo sa mga hearing. Sa mga oras na ito, biyaheng Capas, Tarlac na si Guo para dalhin sa korte roon. Kasunod ng pag-uwi sa Pilipinas ni dismissed Mayor Alice Guo, tukoy na raw ng Bureau of Immigration ang mga tumulong para siya'y makapagtago sa Indonesia. Balitang hatid ni John Consulta. You're going home. How do you feel? I'm good. You're good? Yeah, I'm good. Are you okay now? Okay. Do you have a message to Yung mga accusations sa'yo, you're confident you can answer it? Are you going to go? Are you going to respond? Wala pong muling Naka-thumbs up si dismissed Banban Mayor Alice Guo nang kamustahin namin sa Indonesia bago siya ilipat pabalik ng Pilipinas para harapin ang patong-patong na reklamo laban sa kanya. Okay. Sa isang punto, nakipag-selfie pa sa kanya ang ilang opisyal mula sa Pilipinas at maging sa Indonesia. Okay. Ma'am, dito ma'am.
May mga tinanong pa kami kay Guo, pero mailap siya sa pagsagot. Ma'am, by boat ka ba, by plane? Umalis sa Pilipinas. Kahit yun lang. Tinanong din siya ng media kung may mensahe siya para sa abogado niyang si Attorney Stephen David. Message to Attorney Stephen. He's watching. Sa isang punto, nung nagpupulong ang mga otoridad ng Pilipinas at Indonesia, nabanggit pa ni Guo kay Intersecretary Benhur Abalos na nagkita na sila dati. Hi, Sir. Alice, ikaw pala si Alice. Hindi kita Opo, nakita ko nakikita. tayo before. Saan? Tarlac po, Sec. Ando ka ba nung mayor ka nun? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, opo, Sec. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Pero nabanggit din ni Guo ang tungkol sa umano'y death threat laban sa kanya. Humihingi ng tulong si Guo kay Abalos, pero sa tugon ni Abalos, nawala ang audio. Sec, patulong. May decret po kasi. Di bale, basta importante. Totoo, tingnan Opo, Sec. natin Opo. ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko, para ngayon Chinese. Ma'am, may death threat ka daw. May death threat ka daw. May death threat ka daw, ma'am. May death threat ka. Ma'am, may death threat ka daw. Yung media, stop. Yung media, don't stare. Isa si Abalos sa mahigit 10 sumundo kay Guo mula sa Pilipinas, kasama si PNP Chief Romel Barbil at ang parehong team ng DOJ na sumundo kina Sheila Guo at Cassandra Ong at tumutok din sa paghahanap kay Alice Guo, katuwang ang kanilang Indonesian counterparts. We have process. The process first for like Sheila and Cassandra. Yes. Ayon sa BI, tukoy na ang mga personalidad na tumulong umano kay Guo para makapagtago sa Indonesia. Ilang beses nilang nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Guo. Sa mga litratong ito nakuha sa iba-ibang lugar sa Indonesia, makikita siyang may kasamang lalaki at maiksi na ang buhok. Bago naman siya naaresto sa townhouse na ito sa Tangerang City sa Indonesia. Based dun sa information na binato sa akin ng ating informant, sinasabi na takot din daw siya, sinasabi niya sa Chinese mafia. Kinausap ko itong informant na to at sinabi ko na nandito kami sa Jakarta upang kung siya nga ay susuko, we can safely send her back to the Philippines. Hindi nasabi sa amin kung anong means yung sinasabing death threat. Pagbalik ni Guo sa Pilipinas, patong-patong ang kakaharapin niyang reklamo. Qualified human trafficking dahil sa pagkakaugnay sa Pogo sa Bambantalak. Tax evasion dahil sa hindi raw pagbabayad ng 500,000 pesos na buwis sa pagbenta ng shares ng Baofu Land. At money laundering na may kinalaman sa mga Pogo sa Bamban at Porac, Pampanga. May petition din para kansilahin ang kanyang birth certificate, freeze order sa kanyang bank accounts at ari-arian at co-warranto petition para ipawalang bisa ang kanyang proklamasyon bilang alkalde. Inaprobahan din ang rekomendasyon ng Common Law Department na imbestigahan si Guo para sa umano'y material misrepresentation dahil sa pagsisinungaling umano sa Certificate of Candidacy noong tumakbo siya bilang mayor noong 2022 elections. At nauna na ring na-dismiss si Guo bilang alkalde dahil sa grave misconduct hinggil sa pagpapahintulot sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Naglabas ang Tarlac RTC Branch 109 ng warrant of arrest laban kay Guo. Kaugnay yan ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa paggamit umano sa kanyang pwesto para paboran ang Baofu sa Bamban. 180,000 pesos ang itinakdang piyansa. Mula rito sa Indonesia, John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ni-raid ang isang iligal na umanong pogo sa Subic Freeport Zone. Arestado po ang 2 Chinese national na sangkot umano sa human trafficking habang nasa gitna naman ang 18 iba pang Chinese. Balitang hatid ni June Veneracion. Sinalakay ng PNP-CIDG ang isang iligal umanong pogo sa Subic Freeport Zone, kung saan inaresto ang 2 Chinese national na sangkot umano sa human trafficking. 18 Chinese din ang na-rescue sa lugar. Nag-surveillance nga ng 2 weeks ang CIDG dahil sa impormasyon na binigay ng mga informante doon na may isang bilya na maraming Chinese ang lumalabas at pumapasok. So upon confirmation na may mga Chinese talaga, nag-apply kami ng search warrant. Kabilang sa mga na-recover ay mga computer, cellphone at mga bolo. Nasa kustudiya ng CIDG sa Camp Crame ang mga suspect at ang mga na-rescue. Sasampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act ang mga suspect. Patuloy daw na nangangalap na impormasyon ang mga otoridad para matumbok
ang iba pang iligal na pogo sa bansa. The start ng crackdown, sila ay nag-splinter na into small groups and yun yung nahihirapan tayo dahil kailangan natin ng mga mata ng ating komunidad. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng mga sospek. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakuha na raw ang profile ng hindi bababa sa 30,000 Pinoy Pogo workers sa bansa ayon sa Department of Labor and Employment. Kabilang po sila sa tinatayang 40,000 Pilipinong manggagawa na maapektuhan ng Pogo ban sa December 31st. Sa tulong po ng profiling, tinutukoy ang skill set, sweldo at job description ng mga Pogo employees. Titingnan din kung kailangan nila ng pagsasanay mula sa TESDA. Paliwanag ng DOLE, makatutulong yan sa paghahanap ng trabahong malilipatan nila. Nito pong nakaraang linggo lamang, naglabas ng direktiba ang PAGCOR na hanggang December 31 na lamang din ang validity ng employment permit ng Pogo workers sa bansa. Ipinasasara ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pogo dahil sa mga karahasan at krimeng iniuugnay sa mga ito. Samantala, ibabalik na sa China ang halos 70 Chinese national na sangkot sa operasyon ng mga iligal umanong pogo sa Pasay at Central Luzon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Sam? Kasi 88 Chinese nationals ang ide-deport pabalik ng China ngayong umaga. Sila yung mga nahuli sa mga raid ng pamahalaan sa mga pogo sa Pasay, Bamban, Tarlac at Porac sa Pampanga. Anti-Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Director Winston Casio, may mga nagtangka raw na pigilan yung kanilang deportation sa pagsubok na pagkuha ng mga precautionary hold departure order kahit wala naman daw silang alam ng mga kaso. Kaya panawagan nila sana raw ay maimbestigahan ito, lalo't mukhang dumarami raw ang gumagawa na nito para manatili lamang sa bansa. Kabilang sa mga ide-deport ngayon ay yung dayuhang nahukam na nagtangkang tumakas sa kasagsagan ng malakas na ulan na dala ng pinalakas sa habagat at bagyong Enteng. Simula May 2023, 1,777 na ang na-deport ng pamahalaan ng mga dayuhan mula sa mga raid laban sa pogo sa bansa. Nasa 94 million pesos na raw ang nagagastos sa kanila mula sa pagkain at gamot hanggang sa pagpapauwi sa kanilang mga bansa. Kabilang dyan yung 200,000 pesos kada buwan na pinaghahati-hatian para sa humanitarian assistance sa mga lumalapit na mga anak ng mga pogo worker. Nasa 300 pa ng mga dayuhan ang nasa kustudiya ng PAOK na naghihintay ng deportation o di kaya'y humaharap sa iba't ibang kaso sa bansa. Samantala, duda naman ang PAOK sa mga pahayag ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo nang magbalik bansa na ninais raw niyang sumuko at mayroon daw sa mga death threat. Ayon kay PAOK Executive Director Yusek Gilbert Cruz, paano raw nito ginustong sumuko kung nagpalipat-lipat siya ng bansa at nagbago pa ng anyo? Naniniwala rin si Cruz na magkakaroon lamang daw si Guo ng death threat kung ikanta na niya ang mga kasama niya sa iligal na mga gawain at kanila mga protektor. Gayunman, masaya raw ang PAOK na nagbalik bansa na si Guo dahil maharap na niya ang mga kaso at reklamo laban sa kanya. Yan muna latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Kasunod ng pagkakahuli kina Cassandra Ong, Sheila Guo at Alice Guo, gusto na rin daw sumuko ng isa pang kapatid ng dating alkalde na si Wesley Guo. Gusto rin niya sumuko. Dumadating yung point ng isang tao yung nadi-discourage ka, di ba? Kasi yung makasama mo, nandyan na lahat. Sa telepono lamang daw nakausap si Wesley ng abogado nila na si Attorney Stephen David. Hindi siya nagbigay ng iba pang detalye sa umano'y kagustuhang sumuko. Sabi rin ni David, hindi niya alam kung nasaan ngayon si Wesley. Ayon sa Bureau of Immigration, patuloy ang monitoring at paghahanap ng Indonesian authorities kay Wesley sa Indonesia. Sinabi naman noon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na may natanggap silang impormasyon na sinusubukang pumunta ni Wesley sa Hong Kong. Dahil sa masamang panahon, dulot ng habagat, suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Biyernes. Asynchronous o distance learning muna ang ipatutupad sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Muntinlupa, maging sa Antipolo at Angono Rizal. Wala namang pasok ang private at public school sa Malabon, Marikina, Cavite, Bukawe at Malolos sa Bulacan.
Kapuso, isa pong low pressure area ang posibleng mamuo bukas hanggang Lunes. Sa may northeastern boundary yan ng Philippine Area of Responsibility ayon po sa Pag-asa. May chance na maging bagyo ang masabing LPA pero hindi ito magla-landfall sa bansa. Pero maghanda pa rin sa maulang panahon dahil hahatakin ng potensyal na bagyo ang hanging habagat. Sa ngayon, isang LPA ang binabantayan sa labas ng PAR pero mababa ang posibilidad na ito ay maging bagyo. Patuloy namang pinalalakas ng Super Typhoon Yagi o ang dating bagyong Enteng ang hanging habagat kaya magiging maulan pa rin po sa halos buong Luzon ngayong araw. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mga local thunderstorm naman bandang hapon at gabi ang aasahan sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang panig ng Visayas. Nakataas po ang orange rainfall warning sa Zambales at Bataan. Yellow rainfall warning naman sa Tarlac at Pampanga. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng pagbaha. Tatagal po ang orange at yellow rainfall warning hanggang alas 11 ng umaga. Nakaburol na malapit sa evacuation center ang tatlong nasawi sa landslide sa Antipolo, Rizal. Sila ang mga residente ng Barangay San Jose na namatay sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Kabilang sa kanila ang 9 na buwang buntis at magkapatid na sina Lee at Junior Libantino. Ayon sa nanay ng magkapatid, hindi niya matanggap ang nangyari at wala pa raw siyang planong ipalibing ang kanyang mga anak. Base sa datos ng barangay, mahigit 100 pamilya pa ang nananatili sa 9 na evacuation centers na sakop ng Barangay San Jose. Ilan sa kanila wala na raw babalik ang bahay. Sa ngayon, naigilid na ang mga lupang nalaglag mula sa bundok pero hindi pa rin madaanan ng mga motorista ang mga apektadong kalsada. Ito ang GMA Regional TV News. Narito na po ang mga balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Bangkay na nang matagpuan na isang ginang sa Mangaldan dito sa Pangasinan matapos na malunod sa ilog. Sa Lipa, Batangas naman may truck na bumangga sa isang tindahan. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV. UP ang harapang bahagi ng truck na yan sa Lipa, Batangas matapos banggain ng concrete barrier at sumalpok sa isang tindahan. Kwento ng truck driver, galing sila sa Calaca at papunta sana sa Laguna nang makaramdam silang may kumalabog sa ilalim ng sasakyan. Doon na sila nawala ng kontrol hanggang sa maaksidente. Wala namang sugatan sa insidente. Nagtamo rin ng pinsalang tindahan. Nagdulot ng trapiko ang aksidente sa lugar. Bangkay na ng matagpuan ng isang ginang na 85 taong gulang sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa anak ng ginang, madaling araw noong Linggo nang mapansin nilang wala na sa higaan ang kanilang nanay. Matapos ang ilang oras, natagpuan ng kanyang bangkay sa ilog malapit sa kanilang bahay. Sabi naman ng kanyang kaanak, mahilig maglakad ang ginang. Pero hindi raw nila akalain na mapupunta siya sa ilog. Ilang residente raw ang nakarinig ng sigaw noon mula sa ilog pero hindi nila akalain na may nalulunod na pala. Claire Lacanilaw Dungka ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 patay na dolphin naman ang natagpuan sa magkahiwalay na barangay sa Maribeles, Bataan sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Na-recover ang isa sa barangay Kabkabin na may sugat sa katawan at may bigat na halos 60 kilo. Samantala sa barangay Maligaya naman ang isa pa. Nailibing na ang 2 dolphin. Hinihinalang tinangay ng malalaking alon ang mga dolphin papuntang Dalampasigan. I'm in the ball. Kuha yan sa mismong pag-aresto kay dismissed Mayor Alice Guo sa isang apartment sa Tangerang, Indonesia. Nasa gilid ng kwarto si Guo sa likod ng pintuan. Napapalibutan siya noon ng mga otoridad ng Indonesia. Maya-maya, inimbitahan na siyang lumabas sa kwarto. Nitong Miyerkules ng madaling araw nang mahuli si Guo, pinuseso muna siya roon hanggang mapabalik sa Pilipinas kaninang madaling araw. Sabi ng DOJ, walang opisyal na hiling ang Indonesia kaugnay sa napapabalita roon na prisoner swap o palit ulo para kay Alice Guo. Sa ngayon daw, ang hinihintay ng kagawaran ay may akyat na sa korte ang kasong qualified human trafficking na walang piyansa. Narito po ang aking report. Sa Senado unang naungkat ang mga kwestiyon sa pagkakakilanlan ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo habang sinisiyasat ang kanyang pagkakaugnay sa niraid na pogo sa Bamban Tarlac na umuupa sa Baofu Land
kung saan naging incorporator si Alice Go. Pero ang iginigit noon ni Go, ibinenta na niya dati ang kanyang share sa Baofu. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Kalaunan sa mga hearing, nauwi ang mga tanong sa kung sino ba talaga si Alice Go. At lumabas sa pagsisiyasat ng NBI at COMELEC sa fingerprint ni Go, pareho ang kanilang fingerprint sa isang Go Huaping na Chinese citizen. Ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Ayon sa DOJ, anumang araw, isasalang sa korte ang kasong qualified human trafficking laban kay Go. Meron siyang kaso na non-bailable. We expect it to be decided very soon ng prosecution. Pag finasa court yan, no bail yan. Hindi nag-aalala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa posibilidad na muling tatakas si Go dahil oras na may maisampang kaso sa korte, sabay na ring lalabas ang hold departure order laban sa mga akusado. Sabi rin ng DOJ, wala pa silang natatanggap na opisyal na request kaugnay sa Australian fugitive na si Gregor Johan Haas. Si Haas ang puganteng ayon sa news agency sa Indonesia ay hinihingi umunong kapalit para kay Alice Go. Mayo nang maaresto sa Bogo, Cebu, si Haas na konektado umano sa Sinaloa Drug Cartel ng Mexico at nasa likod raw ng pagpasok ng malaking bulto ng droga sa Indonesia. Nasa BI detention facility sa Taguig si Haas. I cannot make any statements on that because the talks have only just started this morning and I think it's only about to start. So I don't have any information to disclose. So far, wala pa kami information na ganyan. Wala ho kaming contact with anybody about the prisoner swap. Nabalitaan ho namin through Indonesian media actually. Ang prisoner swap po, yan po ay trabaho ng DFA. Kung meron pong request ang Indonesian government, sa DFA po padadaanin yan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Tumalpok ang isang SUV sa concrete barrier sa northbound lane ng EDSA Santolan. Ayon sa mga nakakita, mabilis daw ang takbo ng sasakyan na dumaan pa sa busway. Nang rumisponde ang mga otoridad, hindi agad lumabas ang driver ng SUV. Kaya sinilip na nila ang sasakyan at doon nakitang hindi gumagalaw ang driver. Dinasag nila ang salamin at inilabas ang driver na inatake umano sa puso. Posible raw na nalito ang driver kaya napapasok sa busway. Isang katawan ng lalaki ang narecover sa ilog sa bahagi ng barangay Bagong Ilog sa Pasig. Isang residente raw na nakakita sa bangkay ang tumawag sa mga otoridad. Nakasuot ang biktima ng dilaw na damit at brown na pantalon. Ayon sa mga otoridad, posibleng nalunod ang lalaki sa kasagsagan ng pag-ulan. Wala ring indikasyon na pinatay ang biktima. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa pagkakakilanlan niya. Matapos ang oil price hike, may good news naman para sa mga motorista sa susunod na linggo. Namumuro kasing magka-rollback. Sa estimate po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batayan sa 4-day trading, 1 peso and 30 centavos ang nakikita hong pagbaba ng presyo sa kada litro ng gasolina at diesel. 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos naman ang sa kerosene. Sabi po ng DOE dahil yan sa pagbaba ng demand sa krudo sa China at Amerika at muling pagsigla ng oil production sa Libya. Pwede pa yang magbago pagkatapos po ng kalakalan ngayong Biyernes. Thank God it's Friday, mga mare at pare! Nagkasundo ang GMA Pictures at Columbia Pictures tungkol sa distribution ng 2 pelikula ng Kapuso Network. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumagda ng distributorship contract ang GMA Pictures at ang Columbia Pictures para pagtulungan ang release ng 2 pinakamalalaking pelikula ng Kapuso Network. Ang Metro Manila Film Festival 2024 entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Green Bones. At ang horror film na hango sa mga kwento ng Kapuso Mo Jessica Soho na Gabi ng Lagim, ang KMJS Gabi ng Lagim The Movie na nakatakdang ipalabas sa 2025. Pumirma para sa GMA Pictures sina GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Group and President of GMA Films, Attorney Annette Gozon Valdez.
at GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion. Para naman sa Columbia Pictures, kasama sina Managing Director Christopher C. at Manager for Sales and Operations Andra de Erquiaga Manas. We've been hearing a lot of good things about them and they're such a big company also. Napaka-importante rin kasi nitong dalawang pelikula natin, ang Green Bones at saka ang KMJS, Gabi ng Lagim. So we really want to have all the recipes for success for these two movies, and we feel and believe that Columbia will be a good partner for this movie. We're very excited. Everyone at Columbia Pictures is thrilled to be doing this partnership with GMA Films. Columbia's always been committed to the theatrical experience, so we're really anticipating distributing Green Bones. Dumating din sa contract signing ang mga bida ng Green Bones na sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Green Bones. Everybody's asking, what are Green Bones? Kasi, yes. Kasi di ba tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa mga parang mga pamahiin o mga paniniwala, di ba? Ang Green Bones, sinasabi po ng mga nakatatanda po sa atin, pagka daw po kinremate ang isang tao at may nakitang berdeng buto, ang ibig sabihin po nun ay naging mabuti siyang tao nung siya'y nabubuhay pa. So basically, dun po iikot yung storya. Hindi raw simple ang mga karakter na kanilang gagampanan. Napakaganda nito dahil mga hindi pangkaraniwang characters yung gagampanan namin dito. Medyo dark yung mga characters namin dito. Although yung kwento nito talagang kapupulutan ng maraming aral, mag-i-inspire sa lahat na maging mabuting tao at magkaroon ng positive outlook sa buhay nila. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi pa man nagsisimula ang NCAA Season 100, nagpamalas na ng kanilang basketball skills ang 10 teams ng NCAA para sa kanilang pictorial. Balita natin ni JP Soriano. Sa pictorial pa lang para sa Centennial Season, nagpakitang gilas na sa kanilang pambihirang basketball skills ang 10-member schools ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Gaya ng Binil Blazers, Animo! Binil! Bawat isa po sa amin talagang gusto mag-champion. EAC Generals, Fuego General! Mas marami na dagdag sa team namin, so mas kampante kami. Mapua Cardinals, Viva Mapua! Gotta come back harder and stronger talaga. at San Sebastian Golden Stags. Bravo, Baste! Mas preparado po kami ngayong season na to. Ang Perpetual Altas, teamwork ang focus. Fuego! Atas! Wino-work namin na maging cohesive kami lahat. Habang tiwala naman sa team at gabay ng head coach, ang Arellano Chiefs. Head to the Chiefs! Gigil kaming lahat ngayon bumawi. Ang host noong season 99 na GRU Heavy Bombers, may mahalagang misyon daw ngayong Centennial Season. Gagawin namin yung pinaka-best namin para sa season na darating. Redemption din ang goal ng host school ngayong taon na LPU Pirates. Viva Ariata! Sobrang sakit din ang nangyari ng last season. Babawi kami talaga. Pero ang gigil daw sa lahat ng mag-bounce back ang dating champions ng season 97 at 98 na Letran Knights. Siyempre Arriba, siyempre Letran! We're here to redeem ourselves, our team, and our high school, siyempre. Pero pagsisiguro ng defending champions na San Beda Red Lions, gagawin nila ang lahat para mapanatili sa Mendiola ang corona. Go to man, fight! We'll play really hard and we will not give up the trophy that easily. Maghaharap ang San Beda Red Lions kontra sa LPU Pirates ngayong Sabado, September 7, 2:30 p.m. live sa GTV at Heart of Asia. Susundan ang tagisan ng Mapua Cardinals laban sa Benil Blazers via live stream sa NCAA Philippines at GMA Sports online channels ng 5 p.m. Samantala, abangan po ang pasabog sa opening ceremonies ng Season 100 mula sa Mall of Asia Arena na ipapalabas sa Linggo, September 8, 10:05 a.m. sa GMA, simulcast sa Heart of Asia. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Biyaheng Tarlac na si dismissed Bamban Mayor Alice Guo para harapin ang kanyang kasong graft doon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino? Connie, pasado alas 9:30 ng umaga, inilabas ng PNP Custodial Center ang tinanggal sa pwestong si dating Bamban Mayor Alice Guo dula ng isang coaster at pinalilibutan ng mga security escorts mula sa PNP. Bago nito, dumating ang mga abogado ni Guo at nakapag-usap pa sila ng ilang minuto bago tumulak ang convoy papuntang Tarlac. Sa korte sa Tarlac, ibabalik ang return of warrant at ihaharap sa judge si Guo para managot sa reklamong paglabag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay ng pagkakasangkot umano nito sa operasyon ng mga illegal pogo sa kanyang bayan. Ayon sa PNP, kung walang commitment order para sa ibang detention facility ang korte, babalik si Guo sa PNP Custodial Center. Sakaling ipatawag naman sa Senado para sa pagpapatuloy ng pagdinig sa illegal pogo sa bansa, kailangan makipag-ugnayan na ang Senate Sergeant at Arms sa korte bago dalhin ito sa Senado. Kung makakapaghain naman si Guo ng piyansa o bail sa korte, makakawalan siya ng PNP. Pero agad namang maisisilbi sa kanya ang arrest order ng Senado. Kaya hindi talaga makakalaya sa ngayon ang dating alkalde. Narito po ang pahayag. Mag-aantay po tayo ng desisyon po ng korte kung maglalabas po ba ito ng commitment order para siya po ay i-commit sa ibang detention facility o otherwise po ay ibabalik po siya dito. Kung mag-bail po siya, definitely po i-release po siya ng PNP, i-serve po yung arrest order po ng Senate so the Senate could take custody of her po. Okay, sa ngayon Connie ay binabaybay natin itong kahabaan ng North Luzon Expressway. At yun na nga, punong-puno at sobrang dami po ng security escorts nitong coaster na tumutulak nga papuntang Tarlac para dalhin doon ang dating alkalde. Yes, Chino, may pagkakataon ba na pinapasok kayo sa media kanina sa kwarto kung saan na-detain si dismissed Mayor Alice Guo? Alam mo, ang arrangement kasi doon, Connie, nasa labas lang tayo ng custodial center. Bagamat ang pagkakaintindi natin, nakunan din ito ng video ng mga tauhan ng Public Information Office ng PNP. Pero yung video na yan ay hindi pa na ipapakita sa atin. Nakita lang natin na pumasok ang mga security escorts at ang intindi natin ay sumakay din ito sa coaster kasama ng dating alkalde. At bago nga tumulak ay nakarating naman itong mga abogado ni Guo para siya ikausapin at pagkakaintindi din natin kasama din ang mga ito papuntang Tarlac sa ngayon. Okay, kanina nakausap din si Attorney David, abogado ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, at nabanggit na parang hindi na sila magbe-bail dahil baliwala rin naman daw ito dahil maisisilbi rin agad yung arrest warrant ng Senado. Wala bang pagbabago pa sa kanilang desisyon na yan? Wala, Connie, pagamat nakakuha tayo ng impormasyon na yan na nga sinabi ng kanyang legal counsel. Dahil tama nga naman, kahit na magbigay siya ng bail at gumastos para mag-post ng bail dito sa Tarlac RTC, ay agad namang i-serve yung arrest order laban sa kanya. So parang mananatili pa rin siya sa detention, hindi pa rin maibibigay sa kanya ang kanyang liberty at hindi pa rin siyang lalaya. Kaya minabuti na dito na lang, ang default mode ay dito na lang siya manatili sa PNP Custodial Center. Kayong nagsasabi rin itong dating alkalde na may mga banta sa kanyang buhay. So ang worry natin ay pakiramdam nitong legal counsel din ng kampo ni Alice Guo na mas ligtas siya kapag siya narito sa PNP Custodial Center kaysa sa ibang facility. Maraming salamat, Chino Gaston. Ito ang GMA Regional TV News. Papalapit sa intersection, may kabilisan ng takbo ng SUV nang bigla itong nagpreno at kumabig. Pero naabot pa rin ng puwet nito ang motorsiklo sa harapan. Sumemplang ang rider na muntik pang tumama sa isang taxi na nagbiting the red light. Ayon sa Talisay City Command Center, sinubukang habulin ng SUV ang stoplight. SUV, kusog ang iyang pagdagan, pero bisa naman tuod og nakakita na siya nga stop, ni-apply siya og brake, apan awahin na kayo, tanaw na gid kanunay ang atong oras, unya tanaw na nga to ang kining makita nila nga oras, kay kung sa tanaw gani nila nga about to stop na, di lang gid mohagad og pagtabok aron malikayan ang disgrasya.
Walang pahayag ang SUV driver, pero ayon sa mga otoridad, nagkasundo na ang dalawang sangkot sa insidente. Isang sanggol na tinatayang 7 buwang gulang ang natagpuang gumagapang sa sahig ng female comfort room sa isang mall sa Iloilo City. Sabi ng isang utility worker sa mga otoridad, inireport lang ito sa kanya ng isang nakakita sa sanggol na lalaki. May nakita ring bote ng gatas. Na-turn over na ang bata sa CSWDO. Wala namang nakitang sugat sa sanggol, maliban sa bukol sa ulo. Natukoy na rin ang ina ng bata na napag-alamang hindi taga Iloilo City. Sa aton nga pag-evaluate siya, pungod nga ging bilin ng bata. Kasi siyempre, ato lang sa to dito, hindi na sa to kalampot kung ano. Tapos yung bilin ka, maybe if ang nagbilin gin man ang iyang mother, so maybe natanaw natin ba siya hindi siya ready sa responsibility. Hindi kami magsugot nga ibalik ang bata nga hindi pa hindi pa preparado ang iloy. So, ma-undergo gid siya sang proseso sang ginatawag nga assessment. Sinubukan ng news team na makuhanan ng pahayag ang management ng mall pero hindi na sila naglabas pa ng statement. Ipinapaubaya na raw nila sa mga otoridad ang investigasyon. Sugatan sa pananaksak ang isang lalaking 18 anyos sa Cagayan de Oro City. Sospek ang 23 anyos na dating live-in partner ng kasintahan ng biktima. Batay sa investigasyon, nagtalo ang sospek at ang biktima kasama ang babaeng kasintahan ng biktima. Humantong ito sa pisikalan hanggang nasaksak ng sospek ang biktima. Paniwala ng mga pulis, posibleng selos ang motibo sa krimen. Kanisa sir, ang naitabuan ni pag-abot din nila sa sitio Baluarte ning Barangay Lumbia, nag-atang dito ang kato-ato ang suspect, which is atong suspect is ex-live-in partner, aning babae nga live-in partner sa victim. So nahulog siya nga love triangle. Nasa mabuting kondisyon na ang biktima. Posible namang maharap sa kasong frustrated murder ang tumakas na suspect. Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mas magniningning ang GMA Afternoon Prime simula sa Lunes dahil mapapanood na ang world premiere ng Philippine adaptation ng Shining Inheritance. Diyan ka magaling, Lola. Yung magpalayas kapag hindi na nasusunod yung gusto mo. Joanna, that's enough. Totoo naman, di ba? Get out of my life! Pangungunahan ng stellar cast ng series ni veteran actress Connie Reyes na gaganap bilang si Aurea de la Costa. Mapapanood din ng viewers ang tapatang Kate Valdez at Kailin Alcantara na gaganap bilang sina Ina Villarazon at Joanna de la Costa. Makikisali rin sa agawan ng mana sina Michael Seger bilang Yuan de la Costa at Paul Salas bilang Francis Abrigo. Ang tanong, kanino ba karapat dapat mapunta ang mana ng pamilya de la Costa? Abangan yan sa Lunes 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Nagsasagawa po ngayon ang ocular inspection ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Partikular na gustong mabisita ang Jose Maria College na may paghuhukay umano sa basement. Mag-iimbestiga rin ang Senado tungkol sa paghahain ng arrest warrant laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. Si Kibuloy ay nahaharap sa mga kasong human trafficking at child abuse. Matapos ang investigasyon, susundan ito ng public hearing sa hapon na gagawin sa sangguniang panglungsod. Ayon sa Police Regional Office 11, nakahanda sila sa public hearing. Doon daw sila magbibigay ng update sa kanilang operasyon. Samantala, ipinagwalang bisa ng Court of Appeals ang inisyong temporary protection order ng Korte sa Davao City na pumapabor sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa Chief Legal Counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, natanggap na nila ang desisyon ng CA nitong Miyerkules. Hindi raw umano sila hininga ng komento hinggil dito. Pinuna ng ilang senador ang selfie ng ilang kawani ng gobyerno kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na unprofessional ang pagpapaselfie kasama si Go. Tanong ba niya, gusto raw ba talaga nilang makipag-selfie sa isang pugante? Paalala naman ni Senador Risa Ontiveros, pugante si Alice Go at hindi celebrity. Sinisikap pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng National Bureau of Investigation
tungkol sa mga tauhan nilang nakipag-selfie kay Guo. Ito ang GMA Regional TV News. Ipinasara na ang snorkeling site sa Virgin Islands sa Panglao, Bohol, kasunod ng vandalismo sa coral reef doon. Sa bisa ng executive order ng alkalde ng Panglao, magsisimula yan sa Lunes, September 9. Nilinaw rin ng LGU na hindi mga turista ang gumawa ng vandalismo, kundi isang dive guide umano. Ang provincial government naman may alok na 200,000 pesos na pabuya sa makapagtuturo ng nasabing guide. Batay sa assessment ng mga otoridad, 13 ang nakitang mga sulat sa ilang coral. Ang paninira ng mga coral at pagsira ng mga coral reef ay isang paglabag sa mga batas sa Pilipinas. Nagpakitang gilas muli sa theater stage ang The Clash graduates na sina Thea Ashley at Garrett Bolden. Yan ang press preview ng Nineworks theatrical Broadway musical na Once on This Island. Bida dyan si Thea as Timon, isang orphan peasant girl na mai-in-love sa mayamang lalaki na kanyang ni-rescue na si Daniel, played by Sam Concepcion. Chika sa akin ni Thea, dream come true ang role na talagang sumubok sa kanyang dancing skills. First time rin daw napasayaw sa musical ang Kapuso soul balladeer na si Garrett as Agwe. Very hopeful naman ang Kapuso singers na mapapanood sila ng kanilang AOS barkada at fellow Clashers. Last April bumida sina Thea at Garrett sa musical na Rent. #12th overall si Pinoy para-athlete Gerald Mangliwan sa kanyang laban sa 2024 Paris Paralympics. Sa Heat 1 ng men's 100-meter T52 event, pumang-anim si Gerald. Nagtala siya ng oras na 19.44 seconds na naglagay sa kanya sa last spot ng rankings. Makakapasok lang sa finals ang top 3 ng bawat heat at ang dalawang sunod na may pinakamabilis na oras. Nauna na siyang lumaban sa finals ng men's 400-meter T52 event kung saan pangwalo naman siya sa kompetisyon. Dahil Vermont na, nagsusulputan na rin syempre yung mga nagtitinda ng Christmas decors. Pahuhuli ba sa paandar na yan ang Lantern Capital of the Philippines na San Fernando, Pampanga? Ngayong taon nga raw, may mga bagong design ng mga kapusong Kapampangan. Proudly Pinoy made, kaya tatak Pinoy rin ang disenyo. Sa kulay at vibes, angat na angat ho ang watawat ng Pilipinas. Meron ding ka-lookalike at mini version ng sikat na giant lantern. Ginamitan din ang mga yan ng computerized system para pak na pak ang pagkutitap ng mga ilaw. Galing din sa Pampanga ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga ibinibentang parol sa Lipa, Batangas. May 3D parol, kapis lantern at kapis balls na mabibili for 700 hanggang 7,000 pesos. Wow na wow! Ang lapit na talaga. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.